Hello guys! Ngayon naman ay magpapatuloy tayo sa ating ginagawang series ng pag-develop dito sa Frappy Framework. So, nag-start tayo dito sa post ko na to sa Stop using Excel and Google Forms, install Frappy Framework and transform your business. Okay. In-update ko to. So, ngayon sa updated na to ay meron ako ditong in-add na video. Yan. So, hindi lang instructions, kundi nag-add na ako ng video para mas makita ninyo yung resulta ng live. Okay. And then, yung mga commands, nandito naman sa vlog na to. And then, sundan nyo na lang. Okay. Now, punta na tayo doon sa magiging main topic natin ngayon. Itong how to build your first business app in Frappe Framework. Okay. Ang bibuild natin ngayon, sige, diretso na tayo. Ang bibuild natin ngayon ay inventory system. So, ang app is composed of multiple doc types. Okay. Okay, para mas maintindihan na para mas maintindihan natin ang concept ng doc types is gagawa tayo ng inventory. Ito ang inventory system natin. So, sa inventory system ay meron tayong master data, which is ito yung sample ng master data natin. Ito ay customer master data. Okay? Ito naman ay suppliers master data. So, yung mga information ng mga suppliers, contact person, category, payment. Okay. You get the idea. Sample lang to. So, ginawa ko itong as simple as possible. Ang main goal is mag-grasp niyo yung basic, yung idea behind building application. Okay. Para mas maging efficient ang business. Okay, so per supplier and then items. Ito yung item master natin. Yun yung master data. So yung term na master is yung unique record ng bawat supplier, customer and item. So and then pagkatapos niyan, mayroon na tayong mga master data, usually mag-start yung transaction. Okay. Sa inventory, may in and out. So, sinegregate ko yung in at sinegregate ko yung out. So, ito yung sample. In, transactions, and out. Okay. Sample dito, sa transaction in, is usually nag-start yan sa reference number kung ano yung transaction in na yan galing sa supplier purchase invoice. For example, pag bumili, syempre may papasok na stock. So, simple lang nandito. Basta ang point is may in. So, reference, purchase invoice, number 00102. And then date, and then particulars, kung sino yung supplier na yon. Okay, mapapansin niyo dito yung supplier na to ay pinul niya yung data galing dito sa supplier master. Kasi yung supplier master, dito niya na yung kinuha. So, normally sa ganito ay merong mga drop down. Okay? So, yung drop down na yan ay galing, itong lumalabas ito, galing ito sa supplier master. Okay? So, and then, yung SKU, nanggaling naman yan, yung drop down na yan, dito sa master. So, master data ng product or ng item. Okay. Now, and then, once na nag-select ng item, for example, ito 5, automatic na lumalabas siya. Okay. May mga formula siya, no? Pansinin mo, ang VLOOKUP, sinilookup niya to, unique value na yan, and then sinesearch niya dito sa master, search niya dito sa master, and display niya dito sa column na to ng item description, and the unit, and the cost, and mag-change siya. May mga formula na mapansin mo dito sa VLOOKUP, lookup value. So, yan. Simple lang. So, automatic na pinupull niya yung ibang information dito pag click mo yung SKU. Okay. You get the idea. Diba? So, and then, dahil inito, kung ilan yan,
automatic din na nag-change yung amount based din sa calculation yan. Okay. Now, parehas lang yan dito sa out. So, yung in and out, parehas din naman ang function yan. Ito lang ay recording nung lahat ng out. For example, nagbenta ka or nag-consume ka ng item. So, mag-click lang dyan ang reference number and date, kung sino yung particular na yan, kung sino yung customer na yan na binentahan. Okay. So, same din yung function na to. Pag click mo yan, mag-change yan according to data na mapupull niya galing dito sa master. Okay. Now, automatic din yan. Pag nag-change ka ng value dito, calculate. 5. Okay. Change siya. Okay. So, automatic yung amount. Yan. Nasaan yung inventory? Pagpunta mo dito sa master, itong part nito is inventory balance niya. Okay, so live nag-change din siya. Automatic na yan. Nag-negative to. Bakit nag-negative? Kasi out. Ano ba ito? Each furniture. Tingnan natin yung out. Sigurado mas mataas yung out sa furniture niya na yun. Master. Furniture ergonomic. Ano? Yeah. Ang description niya. Okay. Ergonomic chair. Ergonomic chair. So, negative 2 kasi wala naman siyang in dito. Wala siyang inventory. Ergonomic chair. Wala. So, tapos nag-out. So, ito yung weakness ng Excel, isa sa mga weakness. Kapag gumawa ka kahit na automated pero wala kang pwedeng ilagay na validation. Pwede mong gawin pero mas advanced na dapat sa Excel yung stuff. Pero risky and tedious gawin ito sa Excel. Okay. Yan limitation ng Excel. So, ngayon na nakita na natin to. So, master data automatic yung pag in dito ng data. So, okay, change natin to ng for example ito. So, mag-change din yan value niya. So, ito bawa 95 siya, electronics ultra slim. Nag-out tayo na or sa ultra slim. Okay, another ultra slim 1. Anong SK nito? 001. Okay. Lumabas. Kasi, mapansin mo dito, wala siyang formula. So, dadrag lang to. Ito naman, kailangan. So, ito pa yung habang tumatagal ito, si Google Sheet or Excel, dahil sa may bawat cell ay mayroong calculation na ginagawa, babagal siya. Yun yung sa mga weaknesses ng Excel. Kapag yung data mo dumadami na, nag-accumulate na, which is hindi ka rin pwedeng mag-delete nang dahil sa nakadepende doon yung history. So, nakadepende doon yung live calculation nito, makakaproblema kapag nag-delete ka. Dependency niya yun, itong inventory balance na to. So, nakuha niyo yung idea, di ba? Itong mga file na to, limang sheets ay magkakakonekta. So, kailangan natin ng 5 sheet na yan para sa inventory system. Simple, but you get the idea. Diba? Okay, now, doc types. Paano ito i-apply sa doc types? So, at least meron na tayong idea kung anong gagawin natin. Ngayon,
intindi naman natin si DocType. Si DocType is parang Google Forms and behind that is Google Sheet. Okay. Gawa tayo ng Google Forms. Forms. Okay. Forms.google.com. Okay. Create tayo ng form. Fine. Okay. Sabihin natin to. Customer. Oh, sorry. Kunin natin yung okay, customer. So, normally, gagawa tayo ng form para i-capture yung data ng customer. Okay. Now, customer na to, syempre, ang customer ay mayroong customer ID. So, nag-build tayo ng parang capture form. Gawin natin dito ay short answer. Okay. Dito, nagbi-build tayo ng capture form. Okay. Next, duplicate ko lang siya. Company name. So, ulit. See, contact person. Short answer lang siya lahat. Okay? Duplicate. Location. So, please bear with me for now. Now, ipakita ko lang dito sa inyo yung idea ng category. So, team. Okay. So, na-design na natin ang capture form. Okay? Customer. Okay. Now, ito na yung form. So, sige, publish. Okay. So, ito yung URL. Okay. Copy natin yan. Tingnan natin yung link. So, ito na yung form. Diba? Na-create natin na magka-capture ng customer. Okay. Yan talaga yung design niya. Merong mga ibang control. I mean, okay. Gusto mo pwede itong i-change ng multiple choice, checkbox, drop down, kung may drop down, file upload. Meron pang ibang mga controls dito. Pero hanggang dito lang yan. Hindi siya ganun ka-powerful. Very limited yung pwede mong gawin dito. Halimbawa, drop down. Paano ko yung drop down mo is gusto mong kagaya nito na pag pinupull niya yung data galing dun sa table na to ng customer or table nito ni supplier or table nito ni master, item master. Ito nga to galing ito kay dahil ito ay transaction in galing ito kay supplier. Hindi mo magagawa yun kay kay Google Forms. 'Di ba? Hindi mo walang capability dito sa forms ni Google Forms para i-capture yung or i-pull yung data galing sa table ng Google Sheet. Okay? So, yun, limitation niya. But normally, gusto natin ganito yung mangyari sa form. Na pagdating dito, magsaselect tayo. Tapos, submit, for example. Okay, mag-fill up tayo ng data. Fill up natin ng data galing dun sa customer just to get the idea. Control C. Then,
Control V, Control C, V, C, V, Control C, phone number, Control V, Control C, location, Control V, Control C, Control V. Okay, last one. Now, then, submit. Okay, your response has been recorded. Okay. So, mayroon ka na naman isa pang i-encode, input na naman ulit. Ganun pa rin, paulit-ulit lang pag habang nagka-capture. Ito, usually ito, mayroong isang tao ka na in charge na pag may mga bagong customer, may mga bagong supplier, dito siya papasok, input niya to. Forms. Okay. So, para mag-create ng master data. Problema dito, hindi mo ma-check. Paano kung may doble na ano na paano mo ma-check dun sa system na okay, napasok ko na ba tong yung anong to, yung customer na to? Sigurado ba akong napasok ko na to o hindi pa? Okay, kung hindi pa, paano ko malalaman? Paano ko ma-check na napasok na or hindi pa? So, yun. Kaya very limited ito si Google Forms. Pero kaya niya mag-capture. Kasi okay, now so nakasubmit na tayo. Ngayon, mapapansin natin dito may lumabas ditong response. Okay, kasi um, dito sa response na to, sa tab na to, dito mo makikita yung sinend na data, which is pwede mo siyang i-link sa Sheets or sa Google Sheets. So, okay, create tayo ng Google Sheet. Siya yung mga responses. So, dun mapupunta yung lahat ng response, which is parehas nito. Kinalalabasan niya. Diba? Now, next. Ulit tayo. Para makita natin kung paano siya in action. One more. Last time. Last, ano. Para dun sa mga hindi pa masyado aware or pa hindi masyado sa Google Forms. So, at least may idea kung paano to nag-work. Pwede niya ito magamit. Pero, yeah, useful siya. Pero hindi to the extent na gusto mo talagang i-automate na mas powerful yung system niyo. Okay. Oh, see. Save. Okay. Punta naman natin to. Una, tingnan natin to. 1 pa rin. 1 pa rin siya. Okay. Now, let's submit. Voila. Pumapasok. Diba? Para siyang database. Yan. So, front end mo, forms, si Google Form. Kasi yun ang front facing sa user. And then, back end mo, si Google Sheet. Diba? Very powerful. Gustong-gusto mo tong idea na to. Na ganito yung gusto mong gawin para mag-capture ng data. Pero ang problema nito ay very limited. Okay. Pakita natin mamaya yan. So, basta, you get the idea kung paano nag-work si Google Sheet at saka Google Form. Okay? Now, punta tayo doon kay Frappy Framework. Okay, now, login tayo sa system. So, walang masyadong laman. Okay. Framework. Punta tayo sa framework. Focus na muna tayo dito sa build. O, naiintindihan yung iba. Para walang confusion. So, build. Ang daming laman. So, ano to mga to? Tawag dito ay
doc types. Lahat ng doc types, ang doc types ay parehas nito yung idea. Pag nag-build ka ng doc types, nagbi-build ka ng forms. Behind the scene, nagbi-build din siya, kapag sinave mo na yon, magbi-build din siya ng database. Yan, back-end database. So, tingnan natin Okay, now, gagawin din natin to kasi ito talaga ang kay Frappy framework ay ang application or yung apps is collection nitong unang stage ng apps is mag-collect ng data, mag-capture. Wala kang magagawang report or wala kang magagawang hindi mo magagawang informative mas usable information yung hindi ka makakuha ng maayos na impormasyon kung wala kang data. So, kailangan mo muna mag-input ng data at kailangan naka-structure itong data na ito, naka-arrange properly. Which is, dito sa, sa inventory system na to, meron tayong master data ng supplier, ng customer, ng items, and then, transactions. Hindi tayo magkakaroon ng transactions kung wala tayong master data. Dependency ng transaction, syempre, master data kasi gusto natin na organize. Okay, may yung data natin. Okay. Balik tayo din sa Frappy framework. So, mag-create na tayo ng doc type. So, gusto natin yung mga doc type na to. Ito kasi may existing na may mga nandiyan na siyang doc types. Built na yan sa kanya. Kasi si Frappy framework is ang mga database niya is ang first class citizen niya is doc type. So, basta sa loob ni Frappy framework, lahat doon ay doc types. So, ngayon, ibig sabihin, ito, native na to sa kanya, mga doc types na to, system doc type siya. So, hindi natin siya pakikialaman. Pwede natin siyang modify yung iba, pero normally, hindi natin siya ito-touch. Okay. Dahil mag-sarili tayong apps, which is, yung apps natin is collection of doc types, magbibuild tayo ng sarili nating doc types. Okay. Ako, ang practice ko nito ay gagawa ako ng prefix para ma-identify, para alam ko kung ano yung mga custom ko. For example, okay. Ito initial ko. So, yan. HCMC. Sabihin niyo sa akin, ako gumawa niyan. And then, customers. Customer master. Okay. Module. Saan ko siya ilalagay na module? Okay. Create na lang ako ng module. Wala akong makitang pwede kong ilagay dyan. Okay. Pwede naman itong custom. Okay. Custom siya. Okay. Ganyan, lagay ko na lang siya. Hindi ako mag-create. Custom. Okay. Now, dito, dahil master data ito, ang gagawin ko, okay na yan. Create na siya. Wala akong ititik dito. Hindi, submittable. Ito ginagamit lang ito for transactions. Kaya sa transaction mamaya, gagamitin natin ito. Itong is-submittable. I-check natin yan. Pero child table is ano yan? Foreign key. Ibig sabihin, parang child table. May main table. Mamaya, yung parent and child relationship, meron kasing ganun yung transaction, which is, yun yung transaction ay parent. Sabihin, sa bawat transaction, yung, for example, transaction na to, ito, isang transaction to, ito transaction, okay. Sa isang transaction, which is yung reference, may reference siya, may date, particulars, and then, itong part na to, ito na yung child part. SKU, item description, unit, cost, quantity, and amount. Ito na yung part nung child. Itong part na to is parent ito.
Kung mapansin mo dito, nagdodoble siya kasi part ito yung itong nagdodoble na 'to, ito yung parent na part. Pero pagdating dito sa anong 'to, sa part na 'to, child na siya. Itong part na nagdodoble nito, ito yung part ng parent. Okay, so ano yun mamaya, ipapakita ko. So, sa ngayon, okay na yan. So, hindi siya submittable, hindi siya child, hindi siya single, hindi siya tree. Ayan, create. Okay. Ito na yung builder niya. Yung parang ganito. Parang ganyan ito, parang ganito. Builder ng forms. Okay. Now, mag-add na tayo ng section. Then, field. Kunin natin to. So, reference. Ito tayo mag-base ng ating i-build. Yan ay data. Okay. Reference. Okay. Okay, reference. So, data type, anong klaseng data? Date ba yan? Okay. Or checkbox, button, data. Okay. Now, ito, reference na yan, ay data lang. Huwag lang muna to para kuha yung ano. So, date. Next is date. Add ako ng data. Nagbibuild na ako ng form, date. Okay. Date. Type niya is date. Okay. Itong name na to, automatic yan na malalagay. Kung ano yung nilagay dito na label, usually yan. Pero pwede ka rin maglagay dito ng, for example, date. Okay. Pwede manually ilagay mo dyan or kung anong label mo na nakalagay dyan, yun ang ilalagay. Kung naglagay ng reference, mamaya makikita mo yun dyan, mag-create yan ng name na ano. Okay. Date. Mandatory ba to? Yan, mandatory siya. Kailangan sa transaction, hindi. Wait. Nasaan tayo? Dito tayo sa master. Sorry. Control C. Master muna tayo. Master muna tayo. Diyan natuloy ako. Reference. Oh, sorry. Customer ID. Customer, ano muna tayo? Customer master. Customer ID. Okay. Customer name. Hindi ito date, kundi data. Okay. Ito ay customer ID, data. Okay. So, company name. Sabi ko dito, name, company, or name. Okay. So, customer ID, mandatory, hindi pwedeng walang laman. Ibig sabihin, customer name, hindi pwedeng walang laman. Okay. Sorry. Okay, next is contact person. Contact person. So, data. Okay. Data, contact person. Kailangan ba meron or kailangan ba hindi naman pwedeng wala, di ba? So, mandatory natin yan. Next is phone. Okay. Data. Phone. Okay. So, phone. Ano pa? Location.
Location, ano ba ang kailangan sa location? Address. Hindi naman siya ganun kahaba. So, yung data, okay pa rin yun. Data, location. Next, category. Okay, category, data. Okay. Ito pwede select. Okay. Sa select, category. Pag select yung type, mayroon ditong option. Okay. Dito kasi, pwedeng ganitong klaseng mga category. I-select mo kung alin dyan yung ma-appropriate sa kanya. So, list drop down. So, kopyahin ko to, paste ko to dito, magiging drop down yan. Option. Basta yung data, yung klase ng type niya, i-select. So, and then, sabi dito, enter list of options, each on a new line. So, ibig sabihin yan, ano. Okay, makikita niyo yan mamaya. So, next is teen. Okay. Pwede nating i-set yung format niyan, pero wag na muna ngayon. Kung ano yung format ng teen. So, pero wag na muna siya ngayon. So, data. Okay, now, nag-build tayo ng form. Okay, ito. So, okay, let's save it. Save. Pag save mo niyan, mag-create ng database yan. Warning, name is not set. Okay, fine. Okay, sabi niya, not fine. So, customer ID, ano bang gusto mong mangyari? Ito kasi yung primary key, parang unique identifier. Sa'yo, ikaw mag-define or gusto mo ang system mismo ang mag-define? Okay. Ah, gusto kong, okay, for simplicity sake, field name, gagamitin kong primary ID, i-input na lang yung primary ID na yon. Field I, customer ID. Okay, naming, field name. No. Okay, save. Okay, now, naka-create na tayo ng doc type. Okay, so, check natin. Here is a doc type, custom. Click mo yan. And then, actually, parang application na siya. So, punta ka dito sa search, GMC, yan, doc type, GMC doc type master. Oh, okay, wait, desktop, type list, okay. Go to GMC doc, GMC customer master. Pag click mo yan, ito na yung interface niya. So, create first customer. Yan. So, same. Piyahin natin to. Company.
Dito, nagko-collect ka na rin ng data. Oh, okay. Pagdating dito sa category, di ba yung kanina na-select, magsa-select ka na lang. So, ano ito? Enterprise. Fine. Select mo yung enterprise. Tin. Tin. Save. Now, na-save mo na siya. Ang maganda dito, may trail. Yan. So, ito sa powerful na feature ni Frappe Framework. Bawat record na ginawa, bawat doc types na ginawa, mayroon siyang trail. Malaman mo kung sino yung nagbago ng data na yan. Kasi dito sa activity, ito yung trail na kung saan sino nag-change, sino nag-update, sino nag-alter ng data, nag-enter ng data, nag-create ng bago, and then pwede mo pang i-restrict kung sino lang ang may authority na mag-delete. Masiset yan. Kung mapapansin, tingnan muna natin yung doc type. Balik tayo dun sa doc type. Build. Okay. Balik tayo dito sa doc type. And then settings. Sa baba ng settings, mayroon ditong ito, permission. Sino lang ang pwedeng maka-access nung doc type na yon. So, punta tayo sa users. Okay. Wala mo na yan. Focus na muna tayo dito. So, basta dito yung permissions. Pwedeng maglagay dito ng mga permissions sa bawat user and role sa bawat user. Kung halimbawa accountant yon, kung gusto kong bigyan ng yung accountant role, maglagay ako dito ng permission so may access si accountant. Lahat na binigyan na users ng accountant na role, may access dito sa form na to, na hanggang delete. Read, write, create, delete para sa customer master na to. Okay? So, build natin ulit okay. Balik tayo doon at build. Add tayo ulit ng doc type. Okay. GMC supplier master. Okay. Custom. Dahil master siya, so kailangan okay. Build natin to. Supplier. Supplier. Supplier data. Fine. Supplier ID. Supplier name. Dahil pare-parehas na yung data, so i-duplicate ko na lang yan. Okay. Duplicate ko ulit. So, contact person. Category. Okay. Category. Dapat ito select. Ang klase yung category ng supplier na yan. So, select. Then, options. Ito yung mga pagpipilian. Okay. Payment terms. Yung concept mo na dito ang inaano natin, ang paano nag-work si Frappe Framework. Kasi, pag naintindihan mo to, mas maiintindihan mo yung mga susunod natin na gagawin. So, lalo na pagdating sa ERP, kay ERP Next. Ito yung foundation ni ERP Next. So, pag naintindihan mo to, paano nag-work, tapos na si ERP Next. Okay. Where am I? Category, payment terms, data,
data muna gamitin natin for simplicity's sake. See, teen. Okay. Siyempre, ang supplier ID, mandatory, person, mandatory. Okay. Dapat meron din to. Terms, optional, location, di pwedeng wala. Pre naman kung, okay, option. So, next ay yung naming rule, field lang, lagay natin. At mayroon na ba tayong supplier ID? Okay, save muna natin to para mag-generate ng field name. Okay, now, hindi siya nag-generate. Supplier ID. Okay, fine. Control C, naming, field, supplier ID. Save. All right. So now, let's see. Go to. So, try natin itong pasok. See. Still works. See. Para this. Okay. Control C. Ito, raw materials. Okay, raw materials. Terms. Location. Kapag location tin. For example, sinave ko to. Magreklamo siya. Kasi required si location. Okay? So, into. Save. Alright. So, may record na tayo ng supplier. So, okay. So, supplier and customer. Ngayon, last, may dalawa pa tayong i-create. Pero unin na muna itong supplier item naman siya. So, si item master. Okay. Custom. Okay. Okay na yan. So, add. Ito. SKU. Siya yung magiging next. Okay. Oh, the item ID. Description. Okay, category. Okay, category. Pero sa category na to, select. Kasi yung category siya. Option. Okay, so option siya. So, next is unit of measure. Okay. Usually, itong ganito ay drop down. Pero,
usually mag-create ka nito ng panibagong master data. Yeah. Separate na master data para sa unit of measures. Pero hindi muna natin gagawin. Simple muna. Okay, where are we? Unit of measure. Unit of measure. Data lang muna tayo. Unit of measure. Importante muna dito ay makuha niya yung paano ginagawa? Unit cost. Okay. May panibagong data type tayo dito na ito ay float. Okay. Float is ibig sabihin may points, may decimal. Unit cost. So, next, unit price. Same yan. Duplicate ko na lang to. And then, order points. Okay, order points. Inventory balance, yan natin ilalagay. Separate na yan. Reporting na yan eh. So, okay. Order points. Okay. Ito ay float na lang. Hindi mo alam kung merong okay. Precision 2. Ibig sabihin 2 decimal places. Okay. So, hiwalay na to. Hindi na natin to isasali doon. Okay. Units. Okay, fine. Cost, reorder points. And then, name nito ay, ito name. Item ID. So, item ID, yun din ang gagawin natin sa naming rules. By field, siya magiging primary key. So, save. So, ay natin to master. Okay. Okay. Yan siya. Selected na. Multiple measure. Now. Unit price. 900 yung ano eh. Okay. 15 yung order pounds. Say. Okay. Meron na tayong master data ng meron na tayong pag pumunta tayo dito sa custom, diba? Okay, desktop. Build, and then dito sa build makikita natin dito yung ano yung custom dashboard doc types. Okay. Search. Makikita mo na dito yung mga pag search mo dito pag-click mo na yung search nito, nasa build ka, makikita mo rin dito yung lahat ng doc types mo, and then or you can click the search and then
pwede mo ng GMC. So, yun yung ibig ko sabihin na pag may prefix, so alam, lalabas sa kanya, i-filter niya yung lahat ng may word na yan. So, mas madali mag-identify. So, master list. Okay. Ito yung master list ng, ng lahat ng items. Okay. Now, papansin mo dito, isa lang yung ID. So, pwede mo siyang ah, tawag dito, list. Okay. Settings. Pwede mong i-add yung iba pang mga, okay, save. Refresh mo lang. So, ito yung ibang, fresh. Mhm. Sorry. So, list settings. So, ayan, lalabas lang siya lahat. Save. Save. So, ito yung record. Okay. Makikita mo na nandun na siya lahat na ng column. Okay. So, now, add natin na yung ating master ng item. Add natin ito lahat para makita na natin. Okay. Saan natin na furniture yan na furniture. So, furniture. So, 200 and then 350. 200, 355. So, save. Okay. Now, it's another new item master. Box. Ano ba yun? Hardware. 20, 45, 20. 20, 45, 20. Fine. Okay. Okay na okay na siguro yun. As a sample, maglagay lang tayo ng another data or another supplier. So, isa pang supplier. Sorry. Leave. Okay. Search supplier GMC. Sige. Type master. Supplier type master. Okay. Supplier. Okay. Anyway. Sige. Pero dapat desktop. So, wala. GMC supplier master list. Ayan. So, add ka ulit. Alapatan supplier. Just para lang kita natin yung category tech services, education, teen. Save. So, meron tayong dalawang
supplier. So, tingnan naman natin yung customer, master. Add tayo dito ng isa pa para lang meron tayong kasi magbibid tayo ng transaction. So, para mapakita ko sa inyo. Okay. Sunod, individual pin. Okay. So, mayroon tayong dalawang customer, dalawang supplier. Okay. Refresh ko na to. Okay. See items. Okay, tatlo. So, ngayon mag-create naman tayo. So, na-create na natin tong 1, 2, 3. Last one. Tong transaction. Paano natin to i-set up? So, build natin to. Transaction na yan ay punta muna tayo dun. Balik tayo dun sa desktop. Okay, build. Now, build na tayo. Add doc types. So, inventory. Inventory, ano to? Transaction in. Okay, transaction in. Transaction in. Doc type. Close muna natin itong santa. Okay. So, GMC. Lagyan ko na ito ng dash. Okay. Now, module, custom. Okay. So, is submittable. Dahil transaction ito, kailangan ito submittable. Mayroong dalawang state tatlo na state ang submittable. Merong draft, merong submitted, merong cancel. So, din ang document state tinatawag. Kaya, sa submittable lang yan nagkakaroon. Okay, pag sinag mo siya submittable. Okay, sige, create, continue. So, next is create na tayo ng field. Itong part na to ay pay rent. Tatlong column na yan. So, reference. Okay, let's go add data. Reference. Ito na yan. Next is date. Date. Control V. Okay, date. So, next is particulars. So, particulars. Add. Ito ay link. Okay, tapos ililink natin yung ating CMC supplier. Supplier. Okay? Kalink yun yung supplier. So, ibig sabihin, ipupull niya yung data galing dun sa supplier. Actually, supplier. Tingnan natin to Supplier. Ito yung kukunin niya. Supplier ID. Ang ipupull natin dun sa supplier ID. Supplier ID. Okay. Supplier ID. And then add tayo ng another field dito. Ito ay data. Mangyayari ay 4
Yung nasa field natin sa ano. Kasi yung supplier ID, gusto nating ilagay yung ano, hindi lang supplier ID. Itong dalawang data na to gusto nating ilagay din sa form. Okay? So, supplier ID and supplier name. Pagdating dun sa transaction. So, dito sa transaction, kailangan natin supplier ID saka supplier name or ito yung particulars. Okay, dito natin ilagay yung particulars. Particulars. Okay. Siya yun. So, pwedeng ilagay mo supplier name or whatever. So, depende kung ano preferred mong information ilagay dyan. So, okay, ito yung parent. So, save. Okay. Now, kailangan ko mag-set ng naming series. So, set ako ng naming series para dito. Search naming rule. Actually, naming rule ang kailangan natin. So, naming rule, create ako ng naming rule para dun sa GMC dash na yon. Ito, sa transaction na to. Ang prefix, okay, edit ko to, full. Sabihin ko dito sa kanya, para dyan sa document type na yon, yung naming rules ay transaction trn, transaction in, and then dash, dot, yyy, dot. Okay. In between the dot, parang ano yan handle. Handle itong dot na to. Sa loob niya ng dot na yan, ilalagay niya yung current year. Okay? And then, mag-add siya ng 5 digit like this. 0001. So, tapos yun yung counter niya. So, mag-start sa 0. Okay, then save. Naka-attach yan dun sa naming series ni GMC transaction in. Okay, save. Okay, now, save na siya. So, tingnan natin, balik tayo dun sa GMC transaction in. Okay. List. Okay, GMC. Punta tayo sa doctype. Doctype list. Okay. Pag nandito, pag create natin ng reference, okay, reference, date, sample, okay, supplier, pansinin mo, pinul niya na. Pansinin mo dito, walang lumalabas na particulars. So, i-set natin yan doon sa configure pa natin to. Pero, save lang muna natin to. So, para pakita ko lang. So, ito na yung transaction number. Transaction in to 2026, ito na yung sinet natin sa naming rules. Okay? Ano na yan? Sequential na yan. Pero sa parent pa lang part na to So, okay. Pag nag-add ka ulit, magtuto na yan. 3, 4, 5. So, okay. Now, balik tayo dun sa doc type. Type list. Kasi dito sa doc type, continue natin yung modification nito. I-arrange natin siya. Reference, and then date, and then supplier, saka particular. Configure pa natin yung particular. Mag-add ako dito ng isang column. Okay? Para mag-add ng column, sa add section, column. Itong supplier na to, drag ko dito, and then sa particulars dito din. Okay, particulars. Okay, save. So, pag tinignan mo yan, okay, anuin muna natin, configure muna natin to na kapag anumang i-select dito sa supplier ID, pupull niya yung data, ipasok niya dito. Supplier ID, pag sariling supplier ID, yung supplier name ay papasok niya dito. So, configure muna natin yan. Sa configuration yan ay fetch from. So, fetch from supplier master. And then,
field na supplier name. Okay, then save. So, once na na-set up na yan, puntan mo, test natin, tingnan natin. Pag-click ko nito, ito, ni-arrange na siya, di ba? Nag-rearrange na reference, date, and the supplier ID. So, kapag pinili ko to, tadang, yan, supplier particular. So, pinili niya na yung data. Then, pag sinabi kong 1, yan. Okay? Gets? So, dito, ganun yung kay Frappy Frames. Ang daling mag-build. Okay? Na, yung sa parent, ito yung transaction. Pero meron tayong detail dito, yung items. So, yung detail items na yan, balik tayo dun sa sa doc type list. So, pag nandito na sa doc type list, mag-add tayo ng isang doc type na naman. Okay? Pero sa doc type na to, ito ay detail or yung item detail nung transaction in. So, kailangan natin dito yung SKU description. Okay. Now, build na natin siya. So, ito, ang pangalan nito, pangalan na natin siyang same pa rin, pero sabihin natin dito is detail. Okay. Or kaya naman child. Kasi yung isa parent, ito yung child. Custom. Okay. Dito, sasabihin natin siya is child. Okay. Is child. So, create. Now, add na tayo ng mag-add na tayo ng detail. So, add, ano yung i-add natin? So, item SKU. So, ito ay link. Link yan dahil yung SKU na yan ay galing yan dun sa item. Pull natin yung data galing dun sa item. So, gawin natin siyang sa option, nakalink. Pag dito sa option, lalabas na yung item. Master. Okay? Then, save. Okay, then add. Next again. Click natin item description. Add data. Okay? Item description. Pero yung item description na to, ang data nito ay manggagaling dun sa fetch natin siya. Galing dun sa item master. Kung ano yung i-select dito sa SKU na to, item SKU, pupull niya yung data, o kunin niya yung data, ipupush niya dito. So, yun na yun. So, fetch from item master. Okay? Select field, which is yung description. Item description. Wala namang iba dito yung description. Ito lang naman. So, it's a description. Now, okay, next, unit. So, unit, data. Okay? Unit. Ito, manggagaling ulit ito, itong datang to, manggagaling ulit ito, okay, save muna natin. Okay. Manggagaling ulit ito, doon sa fetch pa rin, galing doon sa, sorry. Oh, okay. Manggagaling pa rin yung option na yan. No, it's not here. Okay. Select fetch. Fetch from item master. Ang field niya is yung ano yan, cost. Cost yun. Diba? Cost. Oh no, sorry. Unit. Unit ba yung ginagawa ko? Unit. Unit. So, where is unit? Unit of measure. Okay? So, yan. Next is, ano next? Cost. So, sa unit cost, add load. Okay?
Anong cost, Control C, okay, label, cost, then precision 2, okay, may 2 decimal, and then fetch from, same pa rin sa master, i-fetch niya yung field na cost, okay, okay, now save. Now next is quantity, so Control C, add float, okay, float quantity. Itong quantity na to, gawin din natin siyang may 2 na precision, okay, and then yan i-input talaga yan. So ito, dahil ito currency to gawin natin na change natin dito currency, hindi lang float. Although ang difference ng float ng currency, ang float kasi decimal points lang. Magkaroon siya ng number and then may decimal. Pero itong currency, pag ginawa mo siyang currency, mayroon siyang sign ng float siya by default. And then, kung ano yung precision mo dito, hindi mo lalagyan. At saka, meron siyang yung currency. Naka-format siya as currency. Okay? Kung ano yung currency, default currency ng nakaset up sa system. Okay, gawin natin siyang ganyan. So, next is field is amount. So, yung amount ay parehas lang naman na setup ng currency. So, ito i-duplicate ko na lang para mabilis. So, dyan. Gawin ko lang siyang okay, sorry. Gawin ko lang siyang amount. Okay, currency din siya. 2, yung ano. So, fine. Save. Ayan. So, meron na tayong child. Ito yung part ng child. Okay? So, ngayon, dalawang doc type siya. Isang parent, isang child. So, ngayon, natin to. Balik tayo dun sa doc type. Okay. In. Okay. Hindi ko naman nalagyan yung prefix. Okay lang yan. So, gagawin na natin ay ililink natin itong dalawang to. So, punta ko dun sa parent. Ito yung parent. Reload. Okay. Ngayon, dito sa form nito ng parent, mag-add ako ng section. Okay. Add section below. Add field. Sabihin ko dito sa kanya, table. Okay. Now, pangalanan ko siya ng transaction detail. Okay? Transaction detail. Right? And then, sabihin ko sa kanya, yung table na to, ano yung source niya? So, GMC, no. Transaction in detail. Okay? Baga, nililink mo yung table na yun, kinoconnect mo siya dito. Okay. Now, save. Okay. So, na-link mo na yung dalawa. So, pwede ka dito maglagay ng label na, okay. O kaya, dito, lagyan natin siya ng label na items. Okay? Items. So, let's see. Check natin. Go to items. And then, click natin to. So, initially, okay, refresh muna natin. Initially, nakikita mo ganyan. Pero, click mo lang yan, add mo lang yan lahat. Kaya select all and then add. Update.
So, makikita mo na dito yung lahat ng field doon. Okay, sa detail. So, add, pansinin natin, lumabas na kagad yung SKU. And then, pag-click mo yan, populated na kagad siya. Di ba? Okay, pansinin mo, may 900. So, may kailangan tayong i-change dito. So, transaction in. So, pero, kuha mo na yung idea. Di ba? Okay, change lang natin to. Modify natin. Muna yung detail. Okay, balik tayo dun sa doc type list. So, dun tayo sa doc type list, child in. Ito, change natin to into, kasi finifetch niya yung data eh. Select. Remove natin yon. Save. Okay. Now, check natin ulit. Balik tayo dun sa doc type. Balik tayo sa doc type. In. Okay. Reload. So, okay. Tayo sa search. GMC doc type. Okay. GMC. Yan. Doc type list. In. Yan siya. Reload. So, ito na yung add SKU. Oh, dapat hindi, wala na siya. Hindi nagbago to. So, then enter ka. Pero paano tong amount na to hindi nagko-compute. Okay. So, maglalagay tayo. Actually, ito ay kailangan ng konting scripting para mag-auto-calculate itong dalawa ng amount. So, para gawin yan, dito sa search, punta tayo dun sa client script. Client script. Dito sa client script, okay, mayroon ako ditong ginawa na client script para doon. Activate natin to. Pero ang idea is kailangan mo mag-create ng client script para dito. Nakuha ko na siya para mas mabilis. So, ganito yung pag nag-add ka, pangalan ng client script, tapos kung saan mong doc type i-attach, yung client script na yun, saan siya mag-execute, apply to, form, and then script, which is, ito na yon. So, in-attach ko siya dun sa doc type na transaction in. Okay, wala na yung transaction in. Okay, sorry. Okay. Now, disable ko na muna to. Okay. Okay. Okay, kopyahin ko to. Script na yan. Control C. Okay, create ako ng panibagong client script. Yung client script na to ay pangalanan kong GMC transaction in. Okay. I-attach ko sa doc type na GMC yan, transaction in. Ito na yung script. So, yung kinopya ko, paste ko na lang yan dito. So, para hindi na tayo magta-type pa. Okay. Now, explain ko. GMC transaction in, ano yung pangalan nung doc type na saan siya i-attach? Ito yung pangalan ng doc type na ito. So, GMC transaction in, Control C, kopyahin ko yan. Ito yan. Okay. Third V. So, pansinin mo ito parehas. Okay. Pero, okay, yan. Pag-compute yan ng total. Kasi dito sa total nito, mag-add tayo dito ng total. Kasi, meron tayong, okay, refresh muna natin to.
Auto list. Okay. Meron tayong mga item dito. For example, okay, naglagay ka dito ng dalawa, naglagay ka dito ng dalawa. Dapat mag-calculate siya. Pero hindi pa siya nag-calculate, no? Kailangan natin maglagay dito ng total para makuha yung total na to. So, para magawa natin yan, add ko muna yung field para sa total computation. So, ito wala pa. So, maglalagay tayo ng total na computation. So, pwedeng dito na mismo customize or punta tayo dun sa doc type. Ulit, punta tayo dun sa custom reload. Okay? Puntahan natin yung, close ko muna itong ibang to para hindi nakakalito sa inyo. Leave. Okay, leave. Okay, transaction in. So, mag-add tayo dito ng total. So, add field. So, sabihin natin ay currency. Okay, currency. And then total. Total amount. Okay. Total amount. Gawin natin siyang read only kasi hindi naman kailangan i-modify yan. Gawin natin read only yung field. Okay. So, save. Pangalan niya, total amount. Okay. Now, balik tayo dun sa script. Okay, na-attach natin dito. Tayo dun sa script. Dun sa script, total amount, pag-calculate ng date, calculate itong once kasi nag-refresh yung doc type na yon, itong pag nag-refresh ito, sabi dito on refresh, nag-refresh yung doc type na to, i-trigger niya to, yung calculate total. Then ngayon ito yung JavaScript para sa calculate total. Oops. And then kukumputin niya, maglo-loop siya doon sa total amount, doon sa amount na to, which is okay, doon sa amount ng transaction in na to, total amount niyan, which is kung ano yung laman, kung ano magiging laman nito, yung total amount. Maglo-loop siya dyan. Okay. Basta mo natin to. Ulit kayo. So, balikan ko to. Ano. So, dito, kung ano mang ilagay mo dito, para ma-demo lang natin. Okay. Maglo-loop siya dito kung ano yung amount na yan. Pag ano na yung calculation. So, maglo-loop siya dito, kasi ilalagay niya dito yung total amount. Okay? So, ito na yung gagawin natin na to. So, transaction in. Okay? Next is, yun, set niya value yung total amount. Okay. Now, ito naman, kunin natin yung pangalan ng field natin na doc type. Ito yun. So, kailangan ko itong kunin pangalan na to. At siya yun. Ito naman yung pag-compute nung okay, pag-compute nitong amount na to. Iba yung total amount, ito iba yung nandito ng amount na to, yung 900 times 2. Dapat calculate niya yan. So, okay, next. Okay. So,
Pag nag-refresh to, ay sa form na to, ito yung quantity, kakalculate niya yun. Calculate amount. Pag nag-change itong quantity or yung cost, mag-change yung amount. Okay? Ito yung calculation niya. Ito yung trigger. And then, which is, ito siya. Calculate total amount. Calculate total amount. Pag na-trigger din yung amount. Okay. Let's check first this one. Amount ba to? Yes, amount. Tama. So, ito yung kakalculate niya yung amount na to. From here, ito yung field the quantity, cost, amount. Okay, save. Enable natin to, and then save. Okay? Now, balik na tayo dun sa transaction. Close muna natin ito. Close muna natin itong iba. Para hindi nakakalito. Okay. Refresh ko muna to. Reload. Nasa ano tayo nasa transaction in tayo. So, ito na yung sample natin. So, okay. Yan. 900. 2. Nag-calculate na siya. And then, calculate na rin yung total. Okay. Pag nag-add ako, 800. 26. Yan. Okay. Nag-add ulit ako. Ito naman. So, yan. Pag nag-delete ako, sinave ko siya. Yan. So, makikita natin na nag-work yung ano natin. So, ganon kadali mag-program kay Frappy Framework. So, ang dami pa nating matututunan dito. Pero ito yung dito natin makikita na naset na natin yung entry, yung data entry, pag-capture ng transaction. Okay? Ganun din ang transaction para dun sa out. Gagawa ka lang din ng ganitong doc type. Tapos, dun lahat ng out gagawin. Ito sa in ito. Okay? Basta ganun yung idea. So, lahat ng in, dito papasok, and then dun sa doc type na to, and then, para dun sa lahat ng out, transaction out, ganito rin ang gagawin mo. So, napakadaling gawin yung capture. Next time, gagawin natin is yung paano natin makikita yung inventory. Okay? So, gagawin ko nito yung para sa out, pero hindi present dito dahil sa hahaba yung video. Pero, gagawin ko yung out, and then next time, papakita ko sa inyo paano gagawin doon para makikita yung inventory live. Na pag nag-transact ka dun sa in, magdadagdag yung inventory. Pag nag-transact ka sa out, mababawas din sa inventory. Okay? So, yun na muna sa ngayon. Makikita nyo kung yung paano mag-develop ng form na parehas doon sa kung paano nag-develop din sa Google Sheet na kung saan my form, pag nag-build ka ng doc type, habang nag-build ka ng doc type, yung user interface, which is ito yung user interface, sa likod nun, gumagawa din siya ng backend, which is database, na parang parehas ng Google Sheet. Yung front end, Google Form, yung back end is Google Sheet. Dito naman, gumawa ka ng doc type, yung doc type na design mo front end, yun, sa likod doon, nagbe-build na rin siya ng database. Diba? Ganun kadali. Ganun din kabilis mag-implement. Okay? Yan na muna sa ngayon. Next time, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung report nito ng inventory. Okay? Yan na muna sa ngayon. Bye-bye. God bless.